Ang Boston Celtics pasok na ulit sa conference finals nang ilaglag nila ang Cavaliers sa Game 5. Pang-tatlong sunod na taon na ang Boston pumapasok sa East Finals. So maalin sa Pacers or Knicks ang makakatapat nila. Ito ang best year ng Boston na pumasok ng NBA Finals. Sa Jason Tatum era, ito yung pinakamadali nila naging track papasok ng Conference Finals. Hindi ko naman sinasabing madali yung naging kalaban nila dahil nga 2 beses lang silang natalo, parehas game 2 pa. Noong mga nakaraan na pumasok ang Boston sa Conference Finals, either pahihirapan sila sa first round or second round o kaya parehong round. Hindi naglaro sa Game 5 si Donovan Mitchell, Caris LeVert at Jarrett Allen dahil sa injury. Maraming may injury sa East. Isa pa, nagtapat pa sa kabilang bracket yung mga contender na team. Kung sakaling Knicks ang makakatapat ng Boston, maraming core players doon ang wala dahil din sa injury. Plus si Kristaps Porzingis, possible makalaro sa conference finals. Pero sa report, nakadepende yon kung sino ang makakalaban ng Celtics. Based kasi sa report din, hindi pa nakakapaglaro sa 3-on-3 or 5-on-5 workout si Porzingis na meron pang at least 5 to 6 days na pagitan sa Game 1 ng East Finals. Si Jason Tatum nag-a-average ng 24 points per game sa playoffs, below average na yun sa regular season, at sa last 3 games sa series versus Cavaliers, nag-average naman siya ng 30 points per game. Bago naman ang Game 5 ng OKC at ng Dallas, sinabi ni Kyrie na huwag magpanik dahil sa nangyari ng Game 4. Sa late game kasi niyari ng Thunder yung Dallas, lalo na yung mga free throws na hindi pumapasok sa Mavericks. Ayon kay Kyrie, bilang leader, siya yung magtitake ng responsibility. Sa Game 5 naman, sinigurado ng Dallas na hindi sa free throws magkakatalo yung dalawang teams. Yung sinabi ni Kyrie na babawi sila sa rebounds, nakuha nila yon, 45-33 para sa Dallas. Yung mga open 3-point shot naman na namintes nung Game 4, sa Game 5 naman, sinigurado din ng Dallas yun. 14 out of 35 ang Dallas kontra sa 10 out of 40 ng OKC. Yung nag-standout sa Game 5 si Derrick Jones Jr. 19 points, 3 out of 5 mula sa 3-point area. Ilang highlights din. Si Kyrie naman nasa 12 points, 4 rebounds at 2 out of 2 mula sa beyond the arc. Sa OKC series, si Kyrie may average lang 14 points per game. Iniba kasi ni Jason Kidd ang role ni Kyrie. Hindi na siya yung usual na i-score kundi magiging facilitator or playmaker. Magiging focus ng play ay sa post at ilang alley-oop play din yung ginagawa ng Dallas. Ang pinalit kasi sa second option para kay Kyrie si PJ Washington. Noong nakarang game, maganda yung nilalaro niya. Sa Game 5 naman si Luka triple-double, 31 points, 10 rebounds at 11 assists. Kanina may ini-spray pa kay Luka na hindi ko alam kung ano yun. Babalik sa home court ang Dallas sa Game 6. May chance doon ay close ng Mavericks yung series. Marami din siguro ng hinayang ng Game 4. Pero ito yung isang stats na kailangang ilimit ng Dallas sa Game 6 at kahit sa mga susunod pa nilang game kung sakali. Ang OKC merong 11.8 points per game na naibibigay sa Dallas galing turnover. Ang Dallas naman nasa 17.4 ang naibibigay nila sa OKC galing turnovers. Kahit nanalo ang Dallas sa Game 5, merong 17-9 turnover points na nakuha ang OKC. Every time na magkakaroon ng turnover, ang Dallas nako-convert kasi ng OKC. 1 out of 5 ang bilang ng game na nanalo ang Dallas pagdating sa turnover points. Yun ang isa sa pinaka-reason kung bakit nakakahabol din ang OKC sa Dallas lalo na kapag late game. Ang OKC ang number 1 team sa pagkuha ng turnover points sa playoffs. 18 points per game. 5 points per game doon galing kay SGA. Sila din yung number 1 team sa playoffs na nakakapagbigay naman ng mababang puntos galing turnover. 10.9 per game. Ang Dallas pang-apat na teams na may mataas na turnover points na nakukuha. 15.8. Kaso sila naman yung isa sa worst na nagbibigay ng puntos galing turnovers. Almost 20 points per game.